So yun mo mga ka-Dapper Cats, mga kabiyaya sa mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, maraming gusto talaga makapanood nito. Ba't tawa? Tawat, hindi tawad at palakpak. No, nadidigay ako. Uminom akong soft drinks. So ito, no, alam naman natin at alam ko rin na maraming mga Dapper Cats na hindi alam to. Na hindi pa talaga alam to. Kahit ako ngayon ko lang din malalaman to eh. No? Alam naman natin, ang putok na putok ngayon na pangalan sa showbiz, no? Lalo na sa issue ng TVJ versus Tape INC ay si Mayor Jose Manalo. So sino nga ba si Mayor Jose Manalo? At saan nga ba siya nagsimula? Sino ba yung mga malapit sa kanya? Paano siya nagsimula? No, ito, may video ako ipapanood sa inyo na kung sino nga ba talaga si Mayor Jose Manalo at sino si Jose Manalo. At bago siya maging sikat, na katulad ng kasing sikat ngayon, panoorin natin kung sino siya noon. So yun, syempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video at panoorin natin. So yung mga ka-Dapper Cats, ayun po yung video, no? At nakikita nyo yung kanyang misis ba yan? No, ang ganda ng misis ni Jose Manalo. Para siyang Koreana. Ang puti, tapos singkit mata, tangos ng ilong. Photo bomber daw po. Ito, sabi dati ni Jose Manalo. Kasi pinakita dati ito, hindi ko lang matandaan kung birthday niya ba yun? Sabi niya, huwag niyong pansinin yung picture na nasa likod. Photo bomber yan. Espiritu daw yan na naligaw. Si Raulo talaga si Jose, no? So ito, mapanoorin natin para sino nga ba? At siyempre, maraming hindi mga ka-Dapper Cats dyan na hindi kilala ang totoong pagkatao ni Jose Manalo. Ni Mayor Jose Manalo. So ito, para lubos nating maunawaan. Jose Manalo, hindi lang isang mahusay na komedyante. Isa ring mahusay na ama, matapos mapalaki ang kanyang 5 anak na lahat ay tagumpay sa kanilang mga napiling propesyon. Sino-sino nga ba ang 5 anak ni Jose Manalo? At ano-ano ang mga napili nilang mga propesyon? Kilala si Jose Manalo bilang isang magaling na komedyante, TV host at aktor. Araw-araw ay marami siyang pinapatawa sa harap ng telebisyon. Ngunit alam niyo ba na hindi lang pagpapatawa magaling si Jose, dahil isa rin siyang mahusay na ama? Sa katunayan, ang 5 niyang anak ay pawang mga profesional kung saan proud na proud siya sa mga achievement ng mga ito. Paano nga ba si Jose Manalo bilang ama? Ayon sa isa sa mga anak ni Jose na si Mickey, na ang kanyang ama ay isang pasensyoso, maintindihin, kalmado, mapagmahal na ama. Uy, sorry guys, hindi pala anak ni Jose yun. Hindi pala asawa ni Jose yun. Sorry. Peace tayo, peace. Ano pala yun? Anak niya pala yun. Ganda na anak ni Jose Manalo. Parang gusto kong maging ama si Mayor Jose Manalo. Parang gusto ko siya maging tatay. Ay, Daddy Jose, kamusta ka na dyan? No? At ito ba, ang pagkakaalam ko, may isa ding anak si Jose Manalo na artista na napapanood natin sa mga movie or kung saan-saan man. Yan ang pagkakaalam ko. So, dito natin yung malalaman. Kanilang magkakapatid. Sa katunayan, minsan na siyang nahuli ni Jose na hindi pumasok sa klase at nakapag-exam dahil sa personal na problema. Ngunit imbis na pagalitan ay naging tahimik lang ito at dinala siya sa isang ice cream store kung saan dinamayan siya nito. Niyakap siya ng kanyang ama na tila nagpapahiwatig na naiintindihan siya nito kahit walang sinasabing kahit ano. Ang anak ni Jose na si Mickey Manalo ay isang doktor. Wow! Tapos ito ng Bachelor of Science major in Psychology sa De La Salle University noong 2012. At nakuha niya naman ang kanyang medical degree noong 2016 sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation. Nakapasa naman ito sa Physician Licensure Examination noong 2012 kung saan talagang proud na proud si Jose dito. Samantala ang isang anak naman ni Jose na si Benj Manalo ay isa ding aktor na sumunod sa yapak niya. Si Benj... Ito yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, una ko ito napanood sa Newsep.
Oo, nagano siya doon. Sa Newsep, sa Batang Quiapo, sa Batang Quiapo, sa Probinsyano. Ewan ko lang na kung nasa Batang Quiapo siya ngayon ah. Pero ang lupit din itong ng anak niya na to, na artista na to. No, tong anak ng sinong pangalan si Benj. Oh, si Benj. Sa mga ito yung nag-iisang anak niya ata na nag-artista or sumunod sa yapak niya. Oh, hindi ano rin siya, komedyante, nakakatawa din yung mga joke niya, pero iba talaga yung iba talaga yung sa tatay niya. So tuloy natin. Sa Manarin, sa iba't ibang TV shows kung saan kasama niya ang ilan sa mga malalaking pangalan sa industriya katulad na lang ni Coco Martin. Ngayon ay kasal na ito sa kapuso actress na si Lovely Abela at masaya. Ay, iba pala. Guys, sorry. Dalawa pala to. Hindi lang to isa. Yung isa yung ano ko eh. Yung tawag dito, yung kinukwento ko sa inyo eh. Anak din pala to ni Jose. Ngayon ko lang ito nalaman, yung asawa ni Lovely Abela na nakakapanganak lang ilan ba? Kahapon. Oo, kakapanganak lang kahapon. As anak pala ito ni Jose Manalo. Iba pa pala yung kinukwento ko. Kasi maliit lang yun na medyo kulot. No? Ito iba pa pala to. Marami ng pelikula tong napanood ko. Ilang beses na. Anak din pala to. Ngayon ko lang nalaman ah. Buhay pamilya. Ang isa naman sa mga anak pa ni Jose Manalo na si Nico Manalo ay isa ding sikat na aktor kung saan napanood siya sa ilang mga TV shows at mayroong supporting roles. Ito yung sinasabi ko. Oo. Ito yung kulot na nandito banda. Ayun yung sinasabi ko. Nauna ko siyang napanood sa Newsep, tapos hanggang sa Probinsyano at kung saan movie. Yung isa din, napapanood ko rin yun. Kaso, hindi ko alam na anak pala ni Jose yun. Oh, ang dami. Ganda ang galing din ni Jose Manalo, no? Okay din yung talagang yung pagiging ama niya, no? Okay pala talaga. Si Nico Manalo ay isa ding sikat na aktor kung saan napanood siya sa ilang mga TV shows at mayroong supporting roles. Lumabas din siya sa ilang mga musical kagaya na lang ng 3 Stars and a Sun at Mula sa Buwan. Pero mas nakilala siya sa kanyang mga indie films, kagaya na lang ng indie film na The Janitor at Barber's Tales. Ang anak naman ni Jose na si Ay Manalo ay nagtapos ng Bachelor of Communications major in Advertising and Relations sa Assumption College sa San Lorenzo, Makati. Natapos niya ang kanyang internship bilang accounts manager sa Mullenlow, Philippines, isa sa top integrated marketing communications network sa buong Pilipinas. Ang bunsong anak naman ni Jose, na si Colin Manalo, ay isang proud top 9 graduates sa kanilang batch sa middle school. Siya rin ay isang Musical Intelligence Hall of Famer kung saan nakatanggap siya ng Outstanding Award for Bodily Kinesthetic Intelligence. Wow! Sino bang mag-aakala na ang isang komedyante na katulad ni Jose, na madalas lang nating nakikitang nagpapatawa lang sa telebisyon ay mayroon palang tinatagong yaman. At ito ay ang achievement ng kanyang mga anak na kanyang pinaghuhugutan ng kasiyahan para magpatawa sa mga nanonood sa kanya. Grabe, no? Yan, no? Ngayon ko lang din nalaman yan. Yung tawag dito yung mapatungkol kay Jose Manalo sa mga kanyang mga anak. No? At ito, may papanoorin ako sa inyong video. Siyempre, hindi kumpleto pag Jose Manalo lang. Nandito rin si Paolo Ballesteros, tsaka si Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Oo. So, anong may bibigay nyo doon? Alam nyo, kahit ganyan-ganyan si Jose na palatawa, mahilig magpatawa, ramdam ko sa kanya kahit sa telebisyon ko lang siya napapanood. Kasi, hindi naman magiging ganito katagumpay yung mga anak niya kung hindi rin dahil sa pagpapalaki niya. Kung hindi siya naging mabuting ama, no? So ibig sabihin, mabuting ama siya kaya niya napalaki ng ganito yung mga anak niya. Oh, so bali kahit pala pero wag naman sana mangyari. Wag naman sana. Kahit pala na halimbawa na dumating ang araw na si Jose Manalo ay magpahinga na sa pagiging komedyante or sa paglabas-labas dyan sa TV, sa mga noontime show, no? Wala na. Na siya?
talagang mabubuhay na sila kasi sa achievement pa lang ng mga natamo ng mga anak niya, 'di ba? Hindi na basta-basta 'yan. May dalawa pa siyang anak na artista, may nurse pa. Oh, 'di ba? Wala na, panalong-panalo talaga. Kaya isa rin sa kinabiliban ko to kay Mayor Jose Manalo, kay sa ating Mayor Jose, na nag-iisang mayor. Dalawa pala, Vico Soto and Jose Manalo. Dalawa sila ha. O yan ha. Baka mamaya sabihin nyo si Mayor Jose lang eh. So yun, mapunta naman tayo dito kay Paulo Ballesteros. Update po kay Paulo sa totoong buhay. So, alam naman natin si Paulo na isang bisexual or gay, no? At pagkakalam ko may anak to. So kamusta na nga ba si Paulo Ballesteros at yung anak niya? So ito po yung video, panoorin natin. Anak ni Paulo, dalaga na ngayon. Natatandaan niyo pa ba ang cute at pretty na anak ni Paulo Ganda. Ballesteros? Ito na siya ngayon at makikita na ang pagkahubog ng pagiging dalaga nito. Madalas tayong pinapasaya ni Paulo Ballesteros bilang isa sa mga OG Itbulaga Dabber Gods. At ngayon ay kilala na rin sa pagiging drag queen. Isa siya sa pinakatalentadong artista sa industriya ng showbiz. Isang aktor, komedyante, TV host, modelo, impersonator at designer. Halos lahat na ata ng aspeto ng pagiging artista ay kinarir na niya. Mahusay din siyang mag-makeup dahil halos lahat ata ng international artist ay kaya niyang gayahin. Bagamat hindi naman inililihim ni Paulo ang pagiging miyembro niya ng LGBTQ, marami pa rin ang nagugulat na isa rin pala siyang ama. Na ngayon ay dalaga na at hinahangaan ng maraming netizens. Dalaga na si Keira, feeling close, so pretty. Grabe, ang ganda ni Keira. So pretty, pwede siyang artista. Dalagita na siya. Noon ang nene pa niya sa mga photos ni Pau. Oo, pwedeng mag-artista yan, no? Ang ganda niya, no? At saka ito, nung panahon na hindi pa bunyag or hindi pa nilalabas ni Paulo Ballesteros yung kanyang totoong pagkatao, yung kanyang yung pagiging gay niya. Nung mga panahon na yun, hindi pa siya masyadong nakakatawa eh. Pero nung nailabas niya na, nung wala na siyang itinatago sa sarili niya, doon na talaga talagang umangat yung karera or yung karir ni Paulo Ballesteros sa Itbulaga, sa TVJ. No, simula nung umamin na siya or nakikita na natin na gano'n na nga. No, kasi alam naman natin na naging ex to ng anak. Anak ba ni Tito Soto? Tama ba ako? Paki-comment yan. Oo. At alam din natin na may anak siya. So, talagang nasa isip natin na lalaking-lalaki talaga to. Pero nagulat nga tayo nung bandang huli na umamin. At least umamin, di ba? Kung hindi siya nagtago, hindi siya nagsinungaling, hindi niya pinagtakpan yun kung ano talaga siya, inilabas niya. Pero wala sa akin problema yun. So, totoo siya nga, naging mas minahal ko pa or mas sinuportahan ko pa si Paulo nung panahon na talagang nilabas niya yung tunay niyang pagkatao. So, usapan magiging artista yung anak nito, ang ganda oh. Parang si Catherine Bernardo na Tisay. Ang ganda-ganda oh. Bagay, gwapo kasi si Paulo eh. Oh, hindi naman kami nagkakalayo. Joke lang, joke. Ayan. Lalo pang maganda sa matagalan. Ganda mo, Keira. Hindi may pagkakaila na talaga nga namang napakaganda ng anak ni Paulo na si Keira Claire. Masasabi talaga na pang beauty queen ang ganda nitong si Keira. Dahil base sa mga ibinabahagi ni Paulo ng mga larawan kasama ang anak, kitang-kita ang natural na ganda nito. Hindi lang ganda ang meron ang bata, sapagkat nakakakuha din siya ng mga medalya sa school. Bukod sa pagiging daddy's girl ni Keira sa kanyang daddy Pau, dahil sa closeness ng dalawa, lingid din sa marami na pareha sila ng birthday. Noong nakaraang taon nga, bati niya sa anak sa kanilang kaarawan, "Happy birthday to us, my darling daughter. I love you." Turning 15 years old na ngayong taon si Keira at sa kanyang edad, ay kitang-kita na agad ang maladyosang ganda nito. Si Keira Claire ay anak ni Paulo sa kanyang non-showbiz ex-girlfriend na si Katrina Nevada
Sa kasamaang palad, hindi nagkatuluyan si Paulo at ang ina ng kanyang unika iha. Pero maganda pa rin naman ang relasyon nila bilang magkaibigan ngayon para sa kanilang nag-iisang anak. Maraming nagsasabi na pasok ang beauty ni Keira sa pagiging beauty queen. Lalo na't beauty and brains ito. Hindi rin imposible na isali ni Paulo ang anak sa mga beauty contest dahil nagmamanage din si Paulo ng ilang beauty queens na lumalaban sa binibining Pilipinas. Oo, hindi talaga maaaring ano yun, hindi pwede. No? Tsaka pustahan tayo, mapapanood na rin din natin yan sa E80. Malay no, diba? Hula lang naman. No, na balang araw mapanood natin siya sa E80. Yung anak ni Paulo, maging isa sa mga host dun. Ba, ang ganda nun, ang galing nun kapag nagkataon. So yun, dito naman tayo mapunta na yung anak ni Bossing Big Soto ay hinangaan dahil sa tapang. Alam niyo nung mga nakaraan, lalo na yung kasagsagan ng ang mapahanggang ngayon yung mga post ng ibang mga against to TBJ. Alam niyo pati to si Tali, dinadamay. Kawawa, naawa ako dito sa bata. Sabi ko ba naman, ano ba naman itong mga to? Pati ba labas na sa issue yung anak ni Bossing Big Soto? Pati ba naman yun, dinadamay? Nilalait nila. Nilalait nila si Tali. Nakaisyo ganito, kaisyo ganyan. Sabi ko, grabe naman itong mga tao. Wala na ba kayong mga puso? Pati yung batang walang kamuang-muang, dinadamay nyo. So ito, panoorin natin mga kadabarkads, no, na Tali hinangaan dahil sa tapang niya. So ito po, panoorin natin. Tali, hinangaan dahil sa tapang. Ano nga bang ginawa ni Tali na sobrang kinabiliban ng netizens? Matatanda ang super proud mommy ang actress host na si Pauline Luna Soto matapos nitong ibahagi sa kanyang social media account ang mga larawan ng anak na si Talita Maria Soto o kilala rin bilang Baby Tali. Sa sinalihan nitong Summer Gymnastics Competition kung saan nakapag-uwi ito ng kabuuang 4 na medalya noong June 25, 2023. Wow! Hindi naman maitago ni Pauline ang sayang nararamdaman at kung gaano ito ka-proud bilang mami sa nakamit na achievement ng anak niyang si Talita. Samantala, maselan naman ang pagbubuntis ng mami ni Tali na si Pauline Luna. Talagang pinaghirapan din ni Pauline at Vic na mabuo ang baby na dinadala niya. Kaya siya nag-live sa Itbulaga bago nag-resign ang TVJ sa Tape Incorporated. Ilang linggo rin siyang na-bedrest para makapagpahinga. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Tali na kinabiliban ng maraming netizens? Great job, Tali. Super brave. Wow, so brave, Ate Tali. Big girl na talaga. Good job, Tali. She's so brave. Kamakailan ay nagbahagi si Pauline Luna ng isang nakakaantig na post tungkol sa kanyang anak na si Tali Soto. Ibinunyag niya na sumailalim si Tali sa isang pamamaraan para tanggalin ang 3 sa kanyang itaas ng ngipin. Ayon nga sa post ni Pauline, Anya, this girl was so brave today. We had to have her 3 upper teeth pulled out. She was even excited to have her operation. When the extraction was done, the first thing she said was, "Yes, I did it without mom. I stayed outside of the OR kasi takot." Dagdag pa nga nito, I cannot thank Atga of Dental enough for making this experience a safe and happy one for my daughter. If only all 5 years old kids would have this experience, no one would be scared of the dentist anymore. Thank you doctors for being the absolute best, putting my mind and heart at ease. We are grateful for you. Ang nakakabagbag damdaming post na ito ay umani ng paghanga mula sa maraming netizens na pumuri kay Tali para sa kanyang kahanga-hangang katapangan. Kamakailan nga lang ay proud na ibinahagi ni Pauline Luna ang academic achievement ng kanyang anak na si Tali na nagtapos ng pre-kindergarten. Ang aktres ay nagpost ng mga larawan mula sa moving up ceremony ni Tali sa kanyang social media account noong July 6. Kasama ang kanyang matamis na mensahe para sa kanyang little girl. Anya, happy moving up day, my love. I'm so proud of what you've learned and achieved this school year. I love you and will always be here to support you. Si Tali ay ang panganay na anak ni Pauline sa kanyang asawa, ang TV host na si Vic Soto.
Siya ay mag-aanim na taong gulang ngayong November. So yun grabe tapang ni tsaka ang talino tsaka ang talino na, talented pa. Oo, di ko nga alam doon sa mga, doon ko pala nakita yung post, yung mga comment na mga against kay Bossing Big Soto na pati si Tali dinadamay. Doon ko nakita yun dami ko nga pinagsasagot doon O minsan pag hindi na ako makapagtimpi, sinasagot ko talaga. Oo, yung mga nakita ko yung mga post doon, yung mga comment kay Tali nung pinost ni Pauline Luna to. Sabi ko, ano ba naman kayo, pati bata dinadamay nyo? Labas na sa issue yan, uy. Sana hindi nyo na, wag nyo gawin yan. Oo, hindi nyo na ba kaya na, wala nang problema kung si Bossing Big Soto batikusin niya Diba? Kasi kahit paano, kayang-kaya ni Big Soto. Pero, yung anak na wala namang kamuang-muang sa mundo, idadamay nyo, yun yung pangit dun. Huwag sanang ganun. Alam nyo, sana may batas na ganyan na matupad, na ipatupad, no? Na yung mga nagko-comment, lalo't may mga yung makikilala naman, dapat makasuhan. Kahit bata ngayon, kahit bata na, basta galit sila sa isang tao, pati yung bata, dinadamay. Ang pangit lang ng ganun. Sana wag sanang pairalin. Hindi naman tayo ganun kababaw, mga Pilipino. Hindi tayo ganun katanga na para pati bata, dinadamay nyo. Dapat wag ganun mga kadabar. Yung mga basher ng TBJ, mga against to TBJ na pati lahat na lang dinadamay, pati anak, na walang kamuang-puang, pati bata. Di ba? Huwag sanang ganun. At ayun na rin, pag-pray na rin po natin yung kalagayan ni Pauline Luna ng Mrs. ni Bossing Big Soto. Na sana itong pangalawa nilang baby maging healthy at maging safe sila or mairaos nila yung panganganak niya. Pati yung baby, sana maging okay, walang mangyaring aberya. Kasi nga medyo may maselan yung pagbubuntis ni Pauline Luna. So yung mga kadabarkads, anong maibibigay niyong komento sa tatlong video na pinanood natin mapatungkol kay Bossing Big Soto, kay Mayor Jose Manalo at kay Paolo Ballesteros? So comment nyo lang dyan. So hanggang dito na lang tong video ko at please follow my Facebook page na J. Guevara 18 Diyan nagpo-post din po tayo dyan, nag-upload. At para yan sa mga basher or sa mga patuloy na nagpapalaganap ng mga fake news mapatungkol sa TBJ or sa Tito Bikindo, Joey or sa Dabarkads, sa legit Dabarkads. So diyan natin sila atakihin kasi maraming nagkakalat po Maraming kumakalat na mga vlogger na puro pa fake news mapatungkol sa TBJ na nasa Facebook. Kasi tayo, malakas tayo. Hindi naman totoo. Sa totoo hindi pa nga malakas tong channel ko, YouTube channel ko. Pero kahit pa paano may nanonood. Kaya thank you sa inyo. Walang humpay na suportan yung mga Kadabarkads, So yun, hanggang dito na lang tong video natin. Natulitin ko, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At ako po ulit nag-iwan ng isang kasabihan. Ano naman kaya i-reaction nito mga to? Minsan may nagagalit sa comment, sabi ano ba yung kasabihan mo, walang kwenta. So eto na, may kwenta na. Ako po yung nag-iwan ng isang kasabihan na kapag marunong kang rumispeto sa isang tao, ay re-respetuhin ka rin. Kagaya ng iyong pagre-respeto sa kaharap mo or sa nakakausap mo or sa nakakasama mong tao. Yun. Okay? Chumamba tayo, guys. So, ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.